expect Hindi, dito? kaya nga makikita nyo, no? Ang sinasabi ng mga tao is ano ba ng martial law si BBM, ganyan, para humaba. Hindi niya na nga kailangan ng martial law para magawa niya yung mga nagagawa niya. Ang kailangan na lang niya ay Martin Law in aid of legislation. Kailan kayo nakakakita ng ganitong move na in aid of legislation? Diba? Na this is not, we are not in a normal situation. Kaya hindi yan ano ng martial law, kasi ang martial law mata-challenge ito sa Supreme Court. Yes. Itong Martin Law, hindi ito nata-challenge sa Supreme Court. Actually, matagal. Si Cassie Ong nga eh. Cassie Ong po ay nakakulong sa correctional, hindi pa lumalaya, just for contempt. Yes. Ang House in aid of legislation. Handito na ang mga bataan, nandito na si Sas at si Kuyang EB. Ayan. Hello everyone. Hello mga ka-moisture at mga conditional threat. Mga ka-moisture, mga ka-gur-gur. Ayan, mga ka-gur-gur and mga ka-sugar daddy dyan. Mga ka-sugar daddy. Let me just begin by saying, everyone, please repeat after me. The universe is unfolding as it should. Once again, 1, 2, 3. The universe is unfolding as it should. Yeah. True. Ayan. Okay. Well, anyway, Kuyang Sas, i-walk through ko lang kayo dun sa mga kaganapan. Sige. Kasi, di ba, November 20, ito yung hearing na kung saan nag-attend na si Attorney Zuleyka, Chief of Staff ni Inday sa Office of the Vice President. And at this point, they asked questions, they propounded questions on Attorney Zuleyka and other OVP personnel, and of course, the Commission on Audit, ganyan. Basically, she answered everything. Sinagot niya lahat. She was very composed in doing so, ganyan. And na-content na nga rin namin to ni Sas, no? Naging topic na rin to nung mga previous natin, on how they really wanted to put a show. Kaya nga ako nung November 20, Kuya, kinover ko yun kasi gusto ko talaga mapanood yung entire hearing. Simply because I want to know the kind of show that they are going to put out there. Like yung naka-ready na yung bag ng ng mga pera na winidraw daw from land bank, ganyan, and things like that. Anyway, as expected, they cite Attorney Zuleyka in contempt. Okay, she was put in the HOR detention facility. Yung ano tawag nila doon? Well, facility lang naman yata nila tinatawag yun. Pero syempre, deprive ka of liberty. Di syempre parang detention center na rin yun. So anyway, at ang nag-cite sa kanya ng contempt ay no other than Franz Castro. Kumbaga talagang umikot yung nag 180 degrees ang buhay ng lahat ng mga Dutertista dito. Parang, wow, nilalabanan namin nun. Napaka-powerful ngayon. Siya na ang hari, siya na ang batas. And the House of Representatives empowered a convicted felon na mag-cite ng contempt sa isang bagay na hindi naman justifiable. There's nothing contemptuous about it. Ngayon, dinala si Attorney Zuleyka Let me put more context there, no? And Attorney Zuleyka is an IP leader, an IP herself in Mindanao. Correct. Itong convict si Franz Castro, kidnapping, abuse IP of children. IP children in Mindanao. True. Let us the irony, no, of it all. And so talaga kaya naman I think talagang bumaligtad talaga yung sikmura ng maraming tao sa nangyaring yan sa pangyayaring yan. Parang talaga ba yun? Si Castro pa, na kidnapper ng mga anak ng mga IP natin. Siya pa talaga ang magsasite ng contempt dito kay Attorney Zuleyka. No, anyway, Inday went Thursday sa HOR around 7:38 p.m. She wanted to join Attorney Zuleyka dun sa kanyang detention at samahan si Attorney Zuleyka during the entire period that they wanted to keep her inside HOR. Okay, and this is when everything went south for HOR. Dahil so may mga sulatan pang nangyari, no? Kasi ayaw nilang payagan si Inday na samahan si Attorney Zuleyka sa detention facility sa HOR dahil hindi naman daw siya subject ng contempt, mga ganong etsyo. So sabi niya, okay, so sasamahan na lang daw niya doon sa HOR mismo. So wala raw siyang business to stay there.
So ngayon, binigyan siya ng authorization ng kanyang kapatid na miyembro ng 19th Congress na magstay sa kanyang opisina sa HOR complex, sa Batasan complex. In which, nung ginawa naman niya yon ay biglang nagkaroon ng, hindi naman, biglang nagkaroon ng austerity measure. Biglang nagkaroon ng austerity measure ang House of Representatives. At hindi raw nila afford na buksan ang tubig at kuryente ng entire building para lang sa Vice President of the Philippines. Right. Na nagsistay doon sa Batasan. Ito ang sabi ng Sergeant at Arms nila. Wait lang. So kung walang tubig at kuryente, yung detainee, wala rin tubig at kuryente. Hindi, nasa kabilang building siya eh. Pero it's the whole complex kasi sabi ng Sergeant at Arms eh. No, it's just the building. So just the building. So okay. Okay. It's just the building. Yung building ng mga kasi hindi lang naman si Attorney Zuleika yung nasa detention facility nila eh. Yes. Ganon. Yun daw building nila. I think when he said na yung entire complex, complex, ang minimi niya doon yung entire offices ng mga congressmen. Yun yung tinanggalan daw ng Well, ang sabi nila, dun sa wing na kung saan nandun ang office ni Kong Pulong, hindi raw kasi nila afford. It is the austerity measure of the House of Representatives. Sayang naman daw buksan ang aircon at ang tubig. Oo, para lang dun sa taong nandun na nag-iisa lang naman. Wala naman daw silang pasok ng Friday. So, walang tao doon. So, sayang naman daw nabubuksan ng kuryente para sa Vice President of the Philippines. Ayan. Isang kwarto lang naman yun. Isang kwarto, oo. They can just turn off every room and then leave those rooms lighted. May mga yan sub-circuits. Pero gusto ko yung austerity measures na linya, Joey. Kasi isang araw, gumastos ka kayo ng 20 million pesos para lang sa pagkain ng SONA. Tapos ikalawa, sandamakmak ang mga ipinamumudmud ninyong ayuda. Lahat kayo nagpapamudmod. Ikatlo, yung mga contractor congressmen, bonggang-bongga. Tapos ngayon pa kayo nakaisip na meron kayong austerity measure? Ang sarap pagbabatukan nito mga putang inang to eh. Alam nyo, dapat yung austerity measure, ban yan sa mga congressman ng 19th Congress. Walang kapag mukha nyo magamit-gamit ng word na austerity measure. Fuck you all! Diba? Nakakapanginig ng laman, as in. Grabe, no? Nakakapanginig ng laman. Ayun. Kuyang, Friday night, andun na si Inday. So, yun na nga, Friday, daytime, nung Friday. Napabalita na yung back and forth ng letter, nag-press con din sila Joel Chua, at saka yung Sergeant at Arms, ganyan. Ay, kung mapapansin mo sa body language ni Joel Chua, hindi na siya confident eh. Hindi na siya confident sa ginagawa niya. And even the Sergeant at Arms. But before that press con, Joey, that press con was only made hastily because it circulated now on social media that the VP was there, who spent the night, pero pinatayan nga ng ilaw. Kaya biglaan sila nagpa-press con. 'Di ba? True. And tawag dito, at saka si Inday kasi parang na siya eh. Talagang, kasi 'di ba, after ma-contempt ni Attorney Zuleika, questions circulated na, anong gagawin ni Inday? Sabi niya, sasamahan niya si Attorney Zuleika or yung kahit sino mang taong mako-contempt na sasamahan niya, ganyan. Little did we know na kasi that was Friday. Marami pang hindi nakakaalam na nandun na pala si Inday, Thursday pa lang, nandun na siya. Nalaman ng tao na nandun si Inday, Friday na ng umaga eh. I think, ang mga unang nag-post na si Jason Sa and Mark Lopez, posted about it na mga around 7 a.m., 8 a.m. Ganon, nasilayan daw si Inday sa HOR facility. So kumbaga parang hindi, kahit yung Office of the Vice President, makita mo doon na they're not really very keen on exposing it publicly na nandun si Inday. Kaya makasabihin, nagpapabiktim, nagsisik ng sympathy. So, okay na rin yun na hindi nila pinublish. Nandun si Inday. And then, okay, eto na. So, there were back and forth with Inday and the House of Representatives. At yun na nga, sinabi na nga ni Inday na nagpa-press con siya nung gabi ng I think mga around 7 or 6 yata. Yun yung Zoom meeting na inatinan mo, Kuya EB. Yes. Friday evening. Friday evening. But earlier pa yun eh, di ba? Earlier that evening. Ang tawag dito, sinabi nga niya na
nandun siya, pagkatapos yung hindi sila binigyan ng kuryente at saka ng tubig, tapos sasabi niya, okay lang, yung tubig naman magagawa ng paraan, pagkatapos basta i-allow lang daw siya magdala ng generator. But even the generator, they didn't want it to be brought inside. Ganon. Talagang ginigipit talaga. So very, very obvious talaga itong ginagawa ng House of Representatives na panggigipit. After that, dapat na magla-live pa tayo ng Kuyang EB. But after that, that Zoom, sabi ko, ay pupunta ako ng Batasan. Kasi I would like to, there are some groups organizing who wanted to show support sa kay Attorney Zulaika sa Batasan. And they asked me na parang, Miss Joey, baka naman pwede kang mag-announce na sa Batasan, ganyan-ganyan, to show support kay Attorney Zulaika, ganyan-ganyan. And there are also a lot of yung mga followers ni na they really wanted to show support kay Attorney Zulaika. So sabi ko, sige, pupunta ako ng Batasan. Alam ko na walang ganap doon or whatever, pero I would just like to go there. Pagkatapos, saka ko doon magla-live ng very, very quick, inviting everyone to show support to Attorney Zulaika because what's being done to her is so unfair. There's no justification sa ginagawa nila kay Attorney Zulaika. At doon na nga, pagdating namin doon, after ko rin mag-live at papauwi na ako, I think around 11 or 12 yata yun ng gabi. Kinatok na nila si Attorney Zulaika. And they wanted to bring Attorney Zulaika to the Women's Correctional. And so, Attorney Zulaika, who are in a very, very bad mental state already, alam mo, yung nakakadiri yung mga dito, yung disrespect. Nakakadiri yung disrespect dito. Kaya nga makikita nyo, ang sinasabi ng mga tao is mag-ano ba ng martial law si BBM, ganyan, para humaba. Hindi niya na nga kailangan ng martial law para magawa niya yung mga nagagawa niya. Ang kailangan na lang niya ay Martin Law in aid of legislation. Kailan kayo nakakakita ng ganitong move na in aid of legislation? Diba? Na this is not, we are not in a normal situation. Kaya hindi yan mag ng martial law kasi ang martial law mata-challenge ito sa Supreme Court. Yes. Itong Martin Law, hindi ito nata-challenge sa Supreme Court. Actually matagal si Cassie Ong nga eh. Cassie Ong po ay nakakulong sa correctional, hindi pa lumalaya just for contempt. Yes. Ang House in aid of legislation. It's not even a criminal prosecution. It's not a criminal court. The punishment for contempt in a legislative hearing is not supposed to be punitive. Yes. It's not ang contempt sa legislative, hindi po ito katulad ng contempt of court. Yes. Okay? Dahil ang korte po, they are the ones given the power to actually interpret the law and to determine the punishment. Itong legislation, hindi po ito this is not a court, it's a kangaroo court, and now it's a Martin's court. So it's Martin's law at work. Hindi nila kailangan ng martial law. Okay, Joey, continue. Correct. And actually yung mga nagtatanong nga, na, Miss Joey, magde-declare ba ng martial law si BBM? Magde-declare ba? Mga bakla, we are already in it. Yes. We are already in it. Yung blatant violation ng mga karapatan natin, they already did that to SMNI, to KOJC, to Doc Lorraine, ka Eric, to everyone, to SAS, to everyone who they disagree with. Wala nang respeto, wala nang yung abuses ng martial law noong 70s, ginagawa nila ngayon without the declaration of martial law. They are also trying to punish businessmen. Okay? Honest businessmen, they're also trying to punish them. Mga malalaki at saka mga medium-sized na mga businesses na mga enterprise. They're also trying to, up their tax collection several notches and use it as a leverage para pahirapan yung mga business people natin. Tama. That, I think, is the most potent example ng martial law. At ang pinapahirapan nila, yung mga maliliit, yung kompetensya ng mga kabarkada nila. Nagigets yun na. Diba? Kita nyo, sino ba nagtatanggol ngayon? Kay Mar. Ang ibig sabihin ko po ng Mar, Marcos Araneta Romualdez. Tawag po na kay Mar, puwersa ni Mar. Okay? Marcos Araneta Romualdez. Everybody, Mar, Marcos Araneta Romualdez. Okay? Ngayon, ang eksena nito, they have already monopolized. The Mar
Marcos Araneta Romualdez did what Marcos Sr. did without declaring martial law. Ano ito? Romualdez already quote-unquote owns a lot of media. Meron siyang joint venture. Meron joint venture ang kumpanya ng Romualdez family sa ABS-CBN. Yung sa ano rin, sa News 5. And ang chismis, hindi ba? Ang mga Marcos meron silang share sa GMA na 30% na pilit idini-deny. Nakuha na rin nila. So nagawa na nila yung nagawa ni Marcos Sr. without declaring martial law. Ngayon, ang tanging balakid na lamang sa kanila ay isa lang naman, ang mga Duterte sa kanilang patuloy na pagkamkam ng kanilang salapi at pagbawi uli ng kanilang ninakaw na pera sa taong bayan noong unang panahon ng kanilang tatay. That is the truth of it. Why do you think they would fight tooth and nail in order to remain? Because they would like to unfreeze the frozen assets. This is their only opportunity. They will gurgur for this. Okay? They will gurgur for this because the money that they would like to be back is humongous. Okay? Humongous. It's about 4 billion, 64 billion USD. About 64 billion US dollars. Yes, legit po na may, ano ba? It's legit na meron silang frozen assets sa ibang bansa. That's why America at iba pang NATO countries, sa United States, Switzerland, Belgium. That is concrete. Si Imelda na mismo umamin yan before. Ano ba? Kaya tiniis nila yung 36 years na pagkukutsa sa kanila because of that amount. That's humongous amount. That amount, that is a humongous amount. Hindi pa nila nababawi. Ang nababawi pa nga lang, 128 billion pesos. That's how much. That's only about 3 billion US dollars. No? Or less, no? Yes. And yan ang kanilang target, ang mabawi nila. Hindi natin nga nila alam. Paunti-unti nilang nababawi yan. Pero ang chika, they need 18 years to fully get everything. And of course, they need to follow the bidding of the United States because it's the United States that actually unfreeze these frozen assets. Tama. Correct. Ayun. So, it has been very, very clear, ano? And na ganun, meron talaga tong ano, meron talaga tong concession with the Americans, and of course the intention of this administration to get all the things that they stole. Ngayon, ang tawag dito, so balik lang tayo dun sa aking walkthrough. So, noong kagabi nung Friday ng gabi, yung hating gabi ng Friday. So, nagdi-dinner na kayo sana, di ba, Joey? Nag-dinner kayo, di ba, nag-dinner na kayo at pauwi na sana kayo. Oo, akala namin okay na, pauwi kami. Pero let me just clarify, hindi ito yung ninakaw sa Kabanang Bayan because the revenues of the Philippines during the time was just really low. But this is the money that the family made by the virtue of their position, like bribes, etc. Pero yung sasabihin mong ninakaw nila to sa Kabanang Bayan, that is statistically impossible dahil maliit ang revenues. Maliit ang tax revenues noon. So this is really yung nagawa nilang pera using their position. The position of the father. Yes, So magkaiba yon. So magkaiba money from other oligarchs at that time. Yes, yung share nila dun sa mga kumpanya ng mga cronies nila because they gave the company. So lilinawin ko lang yan ha. Hindi ito, pero it's for me, it's impossible na galing ito sa Kabanang Bayan because the tax revenues ay maliit. So ito yung mga kinita nila by virtue of their position. Yes, exactly. They stole using the opportunities that their office present. Tinake advantage na in order to to get all those wealth and richness. Ayan. By force in some cases pa nga. Oo. True. Ayun. Ayan. Okay. Well, anyway, so yun na nga after nun, walang ganap after ang press con ni Inday, ganyan. Well, galit yung mga tao, bad trip, at naiintindihan ng karamihan na na sobrang it's really stomach churning that they can do this kind of disrespect of rights to to Attorney Zulaika, and coming from a government na walang ibang sinabi kundi rule of law. Kailangan gusto niyo nga pasunurin yung China based on rule of law 'Di ba? Mga putang ina niyo.
Diba? Yan yung mga drama ninyo. Parang rule of law tayo, ganyan-ganyan. And coming from this House of Representatives, the 19th Congress, pinaka-corrupt na Congress sa lahat. Na hindi, bantayin natin mga pera. Ang pera ng bayan, kinemi, parang ulol ninyo. Anyway. Hindi, alam mo kung bakit nakakasuka tong Congress na to? Dahil hindi na nila tinatago. Yun. Tama. At wala na silang hiya. Kasi dati na hiya pa eh. No? Like for example, nung kay Aquino, kahit naman kay Duterte may corruption, nahihiya pa sila. Yes, Merong tinatablat pa sila ng hiya. Pero ito, wala nang hiya. Kita mo, pupunta ka ng isang lungsod, 3 billion para sa inyo. But that's not an actuation of someone who's not corrupt. Hindi ganoon ang pag-disperse ng pera. 3 million sa inyo, 2 billion sa inyo. Yes. And then you have those people in Congress, no, both senators and congressmen, na may sarili-sarili ng mga kumpanya benefiting from huge contracts from the DPWH, the DOTR, and whatever agency of government there is. Nung una, pinoproxy pa nila yan ng ibang tao talaga, kaibigan, kakilala. Ngayon hindi na. Talagang nakapangalan sa mga kapatid. Kagaya ni Rog Gutierrez, tatay niya. Yes. Oo. Rog Gutierrez, one rider party list na merong 2.077 billion government contracts ang kanyang tatay. That's how brazen they are. Wala na tong hiya. Sinasabi, alam nyo, kaya itong walang hiya, because they believe that this system is actually for the long haul. And kaya nga nila pinababagsak si Duterte. Kasi alam nila, ang malakas for 2028, Duterte. So, ayaw nilang matapos ang ubus-ubus biyaya na eksena. Nagigets niyo? This is all about the greed. Right. Okay? This is greed at work. Nakikita nyo na. Ayaw nila yan kasi nung panahon ni Digong, hindi sila makaporma. Do you remember na yung may insertion doon na hindi inapprove ni Duterte? How much was that? It was 90 billion? Yeah, 90. About 90 billion. Panahon ni Duterte, may gustong insert ang mga congressman, hindi vinito ni Digong. Yun, naintindihan nyo na. Pinuri pa siya doon ng ibang mga kakampings. Hindi ba? I believe pinuri ata siya doon ni Solita Monsod or somebody else. Pero pinuri siya doon kasi hindi niya pinayagan yung insert 91 billion. Hindi niya pinayagan. Okay. Nung panahon ni Digong, bumaba, napababa, hindi nawala. Hindi ko sinasabing magandang, hindi nawala ang corruption. Pero napababa ang mga commission. Brahan. Napababa siya from 5% from the usual 30%, napababa siya to 5 to 10%. Alam yan ng mga contractors. Alam yan ng mga may sa gobyerno. Alam nilang lahat yan. Kaya gustong-gusto nila si Digong noon dahil yung mga may business sa government, hindi napababa yung komisyon na hinihingi sa kanila. Nagigets yun na. So, they are happy. Okay, they are happy. Ngayon, ano ang revelation ni Magalong? 45%. Right. True. Ayan. Kuya, and some are even 50% or even more, ha? Pero yung diyan, ang nakakalula diyan ay yung ghost project talaga. Na wala talagang mismong proyekto, ha? Kubra lang talaga. Kubra lang talaga. Dati, pinapadaan pa nila sa mga taong katulad ni Napoles. Ngayon, hindi na. Sila na mo. Rekta na. Rekta na. Wala nang ano-ano. Correct. Ayan. So, anyway, yun na nga, midnight ng Friday, kinakatok na si Attorney Zalica ng mga, ng Sergeant at Arms ng House of Representatives because they wanted to take her to Women's Correctional. Okay? And so, si Attorney Zalica, naiiyak sa galit, talagang, it was so unacceptable. Yun, tayo nga, hindi tayo yung dadalhin sa correctional. Galit na galit tayo eh. Imagine sa kanya, karapatan niya, rights niya. This woman na miyembro ng ating IP, at alam naman natin ang danas ng mga IP dito sa bansang to. 'Di ba? Peripheralize buong buhay ng mga yan, pinaglalaban nilang karapatan nila. And nandito na sila. These people are already up there. Yung katulad ni Attorney Zalica na IP, abogado, prominente, and yet makaka-experience pa rin ng ganyang klaseng disrespect. Kaya sa totoo lang ako, I can understand yung breakdown na yan ni Attorney Zalica. You are an IP. Buong buhay mo discriminated ka. Buong buhay mo tinataasan ka ng kilay.
Tapos you are already a lawyer. You've served your country already. Ang dami mo nang na-achieve, nandun ka na sa tugatog. And your rights is still going to be disrespected like that? Sino hindi mababaliw sa galit dyan? Diba? And not only that, Joey, they did it insidiously under the dead of the night. Imagine serving an order transferring you to a BJMP-run facility only for convicted criminals in the middle of the night. At doon na nila pwedeng gawin yung hocus-pocus nila na pategi. Kung ayaw mo mategi, nandiyan ang mga titegi sa'yo. Saan ba sila kumukuha ng tumitegi? Mga preso po ang mga hired. Nagigets ninyo? Mga preso ang mga hired. Magpapalabas nila yung preso, tapos yung preso papategi nila. Ganun di ba ang ginawa kay Percy Lapid? Right. Di ba? Alam nyo na ngayon kung sino ang may modus na ganon. Hindi yan si Bantag. No, hindi yan si Bantag. Nasabi ko na sa inyo. Balikan ninyo mga tinitira ni Percy Lapid noon at niya before siya mategi. Anyway, ito ay nangyari na ito nung panahon ng tatay. Yung mga ganyang tip, yung mga sa gabi, uhulihin. Di ba? Alam mo ba yung kay Laila de Lima, nung na-issuean siya ng warrant of arrest, ang sabi niya noon, pwede bang mabisita ko muna yung mga anak ko? Hindi ba pumunta, nakauwi muna siya sa pamilya niya, na ganun siya. Tapos, ang siya kinulong sa krame, na kung hindi sa regular jail. Do you see the difference? See the difference? And even more insulting, de Lima was charged with criminal offenses. Attorney Lopez is just being cited for contempt. Diba? Oo. So ganun. Correct. Hindi criminal yung issue kay Attorney Zulaika. Anyway, and so mind you, Joey, ha, mga kababayan, SAS, no? The contempt citation ends tomorrow. Correct. So why the need to transfer her to the Women's Correctional? If not to intimidate everyone, including the VP. Kaya it's very clear, no, that they wanted to put Attorney Zulaika somewhere where Inday Sara cannot be there. Diba? Kasi alam nila hindi naman po pwedeng pumasok doon si sa Women's Correctional, mag-spend ng night si Inday Sara sa Women's Correctional. You know, it's really very scary sa part ni Attorney Zulaika kasi talagang napapatayin siya diyan eh. Kung hindi ibibigay ni Attorney Zulaika whatever they wanted from her, kung ano man 'yon. And I'm pretty sure isa sa pinaka-nervyos nila dyan is Attorney Zulaika went to the US. And they're probably speculating na baka kinuha niya yung records kinemi. Ito naman mga tanga na to. Tingin nyo ba kailangan pa pumunta ni Attorney Zulaika ng US para makuha yung records? Pero kaya tinarget yan si Attorney Zulaika, galing siya ng US. So may gusto silang i-extract. This is torture. Yung ginawa nila kay Zulaika is torture, a violation of anti-torture law. Nagigas yung, di ba kinuha pa yung mga cellphones? Tama doon si Sara. That's robbery. You cannot deprive someone of property, liberty, property, life, liberty, and property. Liberty without due process of law. So bakit yun ninakaw yung mga cellphone nila? That's not allowed. That's not allowed. Nakikita nyo na lahat ng ginagawa nila ay meron silang gustong i-extract na information kay Zulaika. And I believe they think that Zulaika got something from the United States. Yaan ang totoo dyan. Diba? Ito naman, kaya ito nangyayari sa atin ngayon, this is now a collusion. No, collusion, ibig sabihin kampihan, nagkakampihan na ang puwersa nila Franz Castro, Martin Romualdez, at Marcos. Dahil iisa lang ang gusto nila, mapabagsak ang mga Duterte. Itong sa mga CPP, NPA, kaya nila gustong gawin yan, that's retaliation. Dahil kinalbo ng mga Duterte ang puwersa ng CPP, NPA. Lalo na ito si Sara, na talaga, hindi talaga siya napakiusapan sa pakibato. Tama. Mabuti pa nga si Digong daw. Sabi nila, Joey, no, Sas, mabuti pa nga daw si Digong napapakiusapan ng mga left, no? Pero itong si Inday talagang wala talaga, no compromise. No compromise talaga. When it comes to the communist. Zero tolerance talaga si Inday sa Zero tolerance si Inday. Kaya nag-zero tolerance yan si Inday. Kasi, sabi sa amin ni Digong, nung nandun kami sa RJ Bistro, itong mga NPA, meron silang tinegi na
nag-alaga kay Sarah nung bata hanggang lumaki. So talagang parang second parent ni Sarah. Parang ano yun. So parang it's personal talaga. No? Yes, Negi. Tapos sabi daw ni Sarah, gusto ko makita. Ayaw ni Digong, wag na, ganyan. Hindi, gusto ko. Pumunta siya. Nakita ni Sarah kung anong ginawa. And from that moment, Sarah made her choice. Ubusin niyang mga yan. Nagets yun na. And Digong as well. Bakit si Digong ganyan sa Drogay? Dahil yan, ang nagskwento nito sa amin ay si, sino yung spokesperson niya dati? Si Ernie Abella. Ernie Abella. Ernie Abella, nung mayor dati yan si Digong sa Davao, matagal na. Bago pa yan nag-berserk diyan sa Drogay nung 90s. May lumapit kay Digong tatay. Mayor. Yung anak kong lalaki, adik at ginagahasa ang anak kong babae. At merong patalim. So, lumusob ang mga pulis dun sa bahay kasama si Digong. Sinabi ni Digong, and this was a very painful decision for Digong. Sabi ni Digong sa tatay, hindi namin maaano ang anak mong adik na hindi madadama yung anak mong babae. So the crime was going on. So patapusin na lang. At pagkatapos din na namin anuhin. So the father endured hearing his daughter screaming while being raped by his addict na son. Wow. Kaya since then, can you imagine the pain the father would have been going through at that moment? And that made Digong really adamant against Drogay. Nag-gets yun na. So lahat yan ang switch, no? Yan ang switch, sabi ni Ernie Abella. No? Yan ang switch. Can you imagine ikaw, yung mga nakikinig ngayon, advising a father, patapusin mo na lang yung anak mo. Naghasain yung isang anak mong babae. Dahil kung gagawin natin ito kayo, mamamatay din yung anak mong babae. Nag-gets nyo? I heard this story several times. I did too. Ko talagang, I get really emotional. Putang ina. Ako, Joey, kinakilabutan talaga ako every time I hear that story, no? Especially now that Sas is telling it again. Kasi I have 3 daughters. Talagang... all of them are girls. You never know. Baka si Evie meron siyang daughter na born male. You know? You never know. So nagigets, ikaw, Evie. Ikaw yung tatay. Lumapit ka kay Mayor. Mayor, yung anak ko nire-rape ng adik. At tapos sasabihin sa'yo ng Mayor, Ibi, pag tinapos namin yung adik, wala kaming guarantee na mabubuhay yung anak mo. So anong gagawin mo? Yun na nga eh. But yung capacity ni Digong to tell that to the father, doon ako mismo talagang bumilib kay Digong. Kasi yung father is at the mercy of whatever a person in authority would tell him. Halimbawa ako, I would listen, no? Pero itong si Digong, while in that very, very, shall I say, extravagantly unusual circumstance, he made that decision, which is to me now, looking back, is a very rational decision. Kasi nga, pag sinunggod na nila, patay talaga yung dalawa. So he made a choice, no? To save the girl's life, even if they heard while the crime was committed, and the screams of that girl permeated through everyone, I think, na nandun, including the police and the father. No? So that speaks really a lot of how Digong thinks, no, and how Digong his leadership is founded, diba? Yes, tama. Ayun. Ano yung pundasyon? Yun yung pundasyon noong kanyang leadership style, diba? Ayun. Anyway, so yun na nga, no, mabalik lang tayo dun sa ating pinag-uusapan. So ilang beses na nila na pinagtangkaan, ilang beses lang kinatok si Attorney Zuleyke, and then binasahan pa siya ng order, which I don't understand. Itong GMA News at yung ibang mga media company na meron pa silang video na pangalawang beses na binasahan ng order, putang ina ninyo! Ano yan, krimen? Nakita niyo yung syndication nitong entire story na to, binasahan si na order na siya ay pupuntahan sa. Is that even part of the process? Babasahan? Anong ibabasa niyo sa anong Miranda rights?
Well, Joey, Mabuti mind- anong katulad mind Mabuti you, nga yung kriminal, may Miranda rights eh. Ito, walang Miranda rights. they never did read the Miranda rights of Attorney Zulaika. Well, she's not Precisely accused of because any crime. it's not a criminal offense. Yeah. But the way they reported it, no, and I think this is really for optics, all for optics sa part ng House of Representatives and all. They Oh, yes. wanted to make it appear that they read something to Attorney Zulaika and make it appear that she sinned. Alam mo yon? Na meron siyang Defiant. kasalanan na meron silang sinusunod na proseso at ang proseso na yun ay pagbasa ng order. Yung ganon. At It nilabag. is really a well-staged, a well-staged, a very, very syndicated propaganda. Okay? They wanted to appear na, kinatok namin, tapos binasa namin yung order, ineme, ganyan. Kasi usually, when someone is being read to another person, tapos ita-take siya somewhere, usually that would be the Miranda rights, right? Right. You will be informed of your rights. And they're going to read the order that will tell you that you have to follow this or that, ganyan. And that order will come from court. Okay? In this case, the order is coming from fucking Joel Chua telling Zulaika, Attorney Zulaika, to be transferred from the HOR facility to Women's Correctional. And this Ay, is Joel Chua, ina mo every day. and this is only in aid of legislation. Ita-transfer sa correctional. I-explain nyo nga ito sa inyong mga anak, yung mga magulang na nanonood ngayon. Anti-Duterte ka man o pro-Duterte, huwag nyo sa amin i-explain. I-explain nyo sa inyong mga anak. Anak, tama na i-transfer ka sa correctional in aid of legislation. Sige nga. Sige nga. Yung mga guro na nanonood ngayon, yung mga nasa government na nanonood ngayon, marami sila, Joey, nanonood from the government, mga kayumangging kaligatan na nanonood ngayon, ipaliwanag ninyo sa mga anak ninyo na tama na ilipat ang isang tao sa isang preso ng convicted criminals in aid of legislation. Pag na i-inculcate nyo yan sa inyong mga anak ninyo kung naniniwala kayo dyan, yan ang challenge sa inyo. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala doon, bakit kayo nananahimik ngayon? Correct. Ako yun lang ang pamantayan ko sa buhay eh. No? Kung may hypothetical akong magiging anak, lahat ng sasabihin ko ngayon, these are the same things that I will tell my children if ever I would have one, or my students or whatever. No? Because this is a question of who you are as a person and your values. Pag sinabi ko na yung mga drug pusher dapat tigihin yan, I will stand by it. No? Why would you keep them alive? No? Yes. If they would like to get to prison, go to prison. Ngayon, kung ikaw nag-resist ka, syempre, tigihin ka na. Diba? Ano ka? Ikaw pa may karapatan eh. Ikaw nang nangawasak ng buhay ng mga tao. Tama. Correct. And so, ilang beses na, I think 3 times, no, that Attorney Zulaika has to put a barricade in her room. Yung bed. Inday Sara has to stand as a lawyer of Attorney Zulaika. And there's another lawyer yata working outside of the room. But Inday Sara has to be inside with Attorney Zulaika, consoling the unconsolable Attorney Zulaika, who's having a mental breakdown of all the things that she is getting from that day, from that week. At pagkatapos nito, nakaantabay yung we were there. I was there in in Batasan. And doon sa detention facility ng HOR, I don't know the politically correct term, pero that is detention. They deprive people of liberty anyway. So I call that detention facility of HOR. Okay? The sergeant at arms were there since we arrive around, I think mga 11 yata, yung second namin na balik sa HOR. Nandun sila, naka-live ako, nakatutok ang camera ko dito sa mga sergeant at arms na to, sa labas ng facility ng HOR. And they were there, I think, until 3 a.m. We left the vicinity around 4 a.m. Either nandun kami sa North Gate or nandun kami sa South Gate ng House of Representatives. And gusto ko rin magpasalamat pala, may mga dumaan din doon na they didn't stay very long, pero may mga dumaan rin na who are actually telling us that they are very, very supportive of Inday Sara and Attorney Zulaika, and they do not agree with what is going on, ganyan. Mga ilan lang yan. Actually, sabi ko nga, my goal in going to Batasan Friday night was really just to invite everyone to come and join any show of support to Inday Sara and to Attorney Zulaika. Simply because if they are doing these things to Inday Sara, the second highest official of the land, voted by 32 million Filipinos, and to Attorney Zulaika,
her chief of staff, they can do it to each and every one of you. Actually, yung mga yellow at kakamping sa nagdidiwa ngayon, hindi ba kayo kinakabahan? Yun. Ilan lang bumoto sa inyo? 15 million. This is 32 million. If they can do this to an official with a 32 million mandate, paano pa kayong 16 million lang ang mandate ninyo? Kasi nagdidiwa nga sila eh. This is what you call shock and awe. Okay? Di ba yung ibang historians, bibigyan natin ng IR perspective. Di ba yung ibang historians, they were interpreting what the United States did to Iraq. Bakit ginawa yan ng United States yan sa Iraq? It is to set an example that no one could fuck with us. Kaya the extent of the brutality, etc., na napapanood mo talaga sa TV, live, habang bumabagsak ang mga bomba. It was the first time that a war like that was telecast over the world, live. And it was part of the strategy. Part of the strategy yon to broadcast it worldwide. Yeah. It's part of the strategy kasi to show the immensity of the power of the United States. Yan ang ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos Araneta Romualdez forces. They are showing, not to ordinary Filipinos, actually, they are showing to all political groups. No? Kaya namin. Can you see? We are taking down. Correct. Someone voted with a 32 million. Kayo pa. Kaya yung mga kakamping mag-isip-isip na kayo dahil yung mga leaders ninyo, yung mga elite leaders ninyo, nakikipagsabwatan dito. Do you really think yung pakikipagsabwatan nila dyan, yung pakikipag-alliance nila dyan ay hindi mauuwi sa nangyari sa mga Duterte, katulad sa mga nangyari sa mga Duterte? You must be living under a rock, or you must be thinking that you are the chosen people of God, that you would be exempted from the monstrosity of Marcos Araneta Romualdez. Mag-isip na kayo. I don't care if you support the Dutertes or not. You must be thinking right now of the accumulation of power of Marcos Araneta Romualdez. Correct. And this is when the Duterte supporters are very, very different from any political groups or political support base. This is when the Duterte supporters are very, very different doon sa mga pink, mga yellow, mga at the end of the day, our politics is hinged on rights. Okay? Yung mga karapatan natin. Our politics is hinged on public service. Okay? Hindi mangingimi ang mga taong kagaya na, of course, we have our biases. At never namin tinago yan. But we can see things that should be applied to everyone, not only to the Duterte supporters. We see things that will that will impact kung ano yung magiging takbo ng bayan for years and years to come. Okay? In fact, kami ang dinidemand nga namin sa mga Duterte at sa mga decisions nila, yung desisyon na magiging pundasyon ng bansa. Yung mga desisyon na lahat tayo makikinabang, yung pag-follow sa batas. Noong panahon ni PRRD, meron ba tayong ganito kagaya ng example kanina ni Sas, no? How Leila de Lima was treated? Nung kinasuhan si Leila de Lima, how was she treated? Ang inaano ko sa inyo, kung ano ang integridad ng isang leader. Di ba, paano niya tinatrato yung kaaway niya? Correct. Di ba? Tingnan nyo ngayon, no? Kausapin yung mga kakamping na nanonood dito. Tanungin nyo ang mga sarili nyo, bakit ang mga vloggers nito at mga leaders ninyo hindi sinasabi na gusto ng mga Marcos na bawiin ang kanilang tinatawag ninyong ill-gotten wealth for 30 years? Ba't hindi nila sinasabi sa inyo? Hindi ba yan ang pinaglalaban nila? ng mga yellows, mabawi ng Pilipinas ang ill-gotten wealth. Ngayon tahimik na sila. Ngayon tahimik na yung mga leaders ninyo at mga vloggers ninyo na ginagamit ngayon ang posisyon na ito para mabawi ang kanilang ill-gotten wealth. You don't really, you are not, hindi kayo nangangamba. Hindi, you're not thinking straight. No? I don't care if you support Duterte or not. Wala akong pakialam. But look at what's going on in the country right now. Ano ang nangyayari ngayon sa PCGG? Di ba? Hindi ba? Ano ngayon? Bakit ngayon yung si Risa na 13 years old pa lang, anti-Marcos na itahimik? Dahil ang kapatid niyan ay yun na yun. Tapos, ang in-sponsoran niya na government agency sa budget hearing sa Senate, yung DASUD. Yung department ng Bongbong administration na may kantutan. Yun ang kanyang dinidepensahan. Yung kay, sino yung Akusar.
yung nililid ni Acuzar. Si Acuzar po ay kilala po ito ng mga bumibili ng mga condominium na isang manggagad. Gancho! Oh, diba? Yung mga projects ni Acuzar, tapos ngayon yan ang dinidepensahan ni Risa. Mas isip kayong mga kakamping. Correct. Diba? And I'm not joking, ha? Mabuti pa na nasa likod kayo ni Lenny kaysa ni Risa. Sinasabi ko sa inyo, Yes. si Lenny ay mas matino kay Risa. Yes, kay Risa. Correct. And Yes. this is not hindi to hyperbole, ha? Yung sinabi ko na nagtsutsuksakan yung totoo itong sinasabi ko, okay? Totoo itong sinasabi ko. Sa opisina ng DASUD, okay? Sa opisina ng DASUD, meron diyang nagtorjakan na bagong isang abogado at mga opisyales ng isang undersecretary at mga assistant mga ASEC diyan sa DASUD dahil birthday ng isa pang another USEC. Inuman. Nag-party, nag-inuman, nagkantutan. This is not hyperbole. Nag-inuman, nag-birthdayan, nag-inuman, nagkantutan, nagsuntukan. Tapos umabot sa criminal complaint. Umabot sa criminal complaint. Kamusta na kaya yun? This is true. Nasa akin yung sworn statement nung nabugbog. Kaya hindi ako takot ikwento yan.